magandang umaga po sa inyong lahat at ating mga kaibigan, netizens na nakatutok ngayon. Maraming salamat po. Ito ang Farmers Talk Forum at kami po ang Team A2B. Narito po ang ating topic for today. Pag-aalaga ng isda sa tang at pan, madali na lang. Magandang pagkakitaan na, may pagkain pa. Yun. Yan. No, diba? Kitaan na, meron ka pang pansariling pagkain sa pamilya mo. Oo, yan ang importante. So, madali na lang po ngayon, tunay na ang pag-aalaga. Sabi nga ho, simple na lang. Ayan. Kaya magagawa na natin to kahit lang dun sa ating bakuran, no? Kung naiisip nyo minsan kumain ng isda, pero pupunta pa kayong palengke. Pangalawa, baka mataas minsan ang halaga ng isda. So, eto ho, magagawa ng paraan na meron na tayong pansariling pagkain na supply sa ating bakuran. Kung hindi naman po, ay hanggang sa makaya na natin gawin itong negosyo. Yes. Okay. Gaano ba kadali ang pag-aalaga ng isda? Sa tank man o sa pan? Yan siguro ang itatanong nyo. Napakadali na po. Unang-una, pwede kayong mag-alaga kahit sa pan, sa concrete tank, at sa tarpaulin tank. Ngayon, meron po nagsasabi, pwede ba itong nakikita nyong larawan na IBC tank? Pwede rin po yan. Pero, ang nire-recommenda namin ay yung pong tarpaulin tank o kung tawagin ng iba ngayon sa internet, alam nyo ba kung ano? Trapal pan. Yan ngayon ang tawag nila dyan kasi bibili ka lang, no? Lalo na itong mga nasa Metro Manila, Divisoria. Ayan. So, bumibili lang po tayo ng trapal. Yan po yung canvas sa Ingles o yung sinasabi nilang tolda. Pero pinakamadaling tandaan daw dyan ay tarpaulin na tawag. So, ito po, pag pumunta kayo sa Divisoria, for example, o doon sa malapit na bilihan sa inyong lugar, kung hindi man kayo taga Metro Manila, maghahanap lang po kayo ng ganyang klase. So, yan pong nakikita nyo, yung isa merong mata, may butas, yung isa wala. So, ang bibili nyo, syempre, depende sa kung paano nyo i-assemble yan. Pero ang importante, pag bumili ho kayo ng tarpaulin, kailangan po may excess. Sabihin, may lalabis. Kasi po, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin na yan ng frame eh. So, kung bumili kayo ng tarpaulin, kayo sa bahay, ang gagawa ng hulmahan nito. Kasi para makulong yung tubig. Paano ba ang paggawa ng mismong frame? Kasi pwede yung kahoy. Pwede ka rin gumawa ng frame na bakal. Ang ideya lang po o konsepto ay nandun sa paggawa ng kuna. Yung kuna, yung kulungan po ng bata. Yung po dyan natin na inilalagay ang ating mga baby. So sa paggawa po ng frame, titiyakin lang natin na yung pong dingding ay hindi lalabas yung uusli, yung pinaka-tarpaulin dahil may karga na siyang tubig. So, sa kuna na nakikita ninyong picture ngayon, medyo masinsin po ang pagitan ng mga kahoy na inilalagay sa dingding. So, ito po yan. Ngayon, dito sa sinsin yan, ay hindi po bubukol palabas o maaring matapon ang ating tubig. At kaya niyang i-hold. Kung ganyan. Yung iba po, pag gumawa ng frame ng ating ginagawang fish tank na yan na tarpaulin, ay gumagamit naman ng bakal. So, sila na kailangan pong mag-fabricate. No? Kung marunong sila, parang ganyan din po konsepto rin ng kuna. Pero yung iba naman po, kanya-kanyang style lang yan. Kung ano yung gusto nyo, basta yung pinakamadali lang gagawin ninyong sistema. Yung iba po may sahig, katulad na nakita nyo, yung kuna. Yung iba naman po, ang ginagawa ay yung mismo mismo pong tarpaulin na meron tubig nakasayad na mismo sa sahig, sa semento. Pero tiyakin nyo lang kung ganyan gagawin nyo, hindi matutusok. Kasi mabubuta. Yes. So, yan pong frame na yan, galing po sa internet yan, credit to the owner nung photo, yan po ginawa niya para sa fish tank din. So, medyo madalang-dalang ng konti, pero sa tingin naman niya ay maaring hindi naman dyan magkakaroon ng problema. Ito naman ay isang sample ng ginawa pong frame na merong sahig mismo na hindi po yung merong pagipagitan. Sabihin ano na po ito? Magkakadikit. Yung pong ginamit niya, materyales niyan, ay yung pong ginagamit natin sa dingding.
Plywood. Plywood. Ayan. Pero Coco lumber makapal-kapal. kaya. Coco lumber, Oo. pwede rin. So, kung ano man pong klase ng kahoy ang gamitin nyo, kung saan kayo makakamenos, kung meron naman mga spare lang dyan sa tabi-tabi, yun ang gamitin nyo. Sabi nga, creativity ang pag-uusapan dyan. Oo. So, kapag meron na kayong frame, meron na kayong tarpaulin, anong gagawin natin susunod? Ihuhulma na natin yan sa loob. So, pag hinulma po natin yan, kung makikita nyo sa picture, ay inilapat maigi sa pinakasahig at saka sa mga sulok. Okay, so hahaplusin nyo po yan, tsaka talagang sasakay kayo dyan. Kahit naman sino, kayang gawin yan. So, pag inilapat nyo na po yan, kailan mag-overlap. Ayan, nakasampa po, palabas. Kaya pag bibili kayo sa inyong bibilhan, halimbawa kung Divisoria o sa inyong lugar sa probinsya, kailangan po may palabis. Oo. So, susukatin nyo na yung dingding ng frame nyo. Susukatin nyo yung 4 sides para po malaman ninyo kung gaano yung ilalabis palabas. Bakit natin lalagyan ng sobra? Kasi yan po ay kailangan nating makahold ng tubig. So, ibig lang sabihin, gagawa tayo ng paraan na yan po ay pwedeng matamtak sa ibabaw o gumamit ng staple gun. No? Pwede po naman na iba pang sistema. Katulad na yung nakikita ninyo sa inyong screen, yan po naman ay gumamit ng tarpaulin. Ang ginawa niyang frame ay kawayan. At pinako po niya ang bawat gilid. Oo. Yan, mga pako po yan. So, para mas ma-hold at hindi bumagsak yung tarpaulin. Next naman, ito naman, palo china ang ginamit niyang kahoy. Yeah. Kasi ngayon talagang mas uso ang palo china. Oo, saka ano niyan, karaniwan na lang, madaming makukuha. So, the style naman ng fish tank na ito, credit to the owner of the photo, ay meron po siyang pako din ang ginamit. At bukod pa dyan, meron pa siya sa gilid dito. Yan, okay? So, ang iba naman po ay kahoy o kaya kawayan ang pangsipit, pandagan. So, yan, pinako niya muna bago niya pinatungan ng kahoy sa ibabaw para mas maganda ang design. mas, Para mas matibay. malinis. Oo, matibay, malinis Para mas tignan. matibay. So, yan ay hindi pa masisira yung pinaka-sinampan niyang labis na tarpaulin. So, nilagyan niya ng kahoy. Ang iba po, sinisipitan niya ng kawayan. Okay? So, kung sakali man po at hindi nyo gustong magganyan pa, mayroon pang isang option. Bibili kayo, halimbawa sa Divisoria, nang nakikita nyong gawa na po na trapal. Pero hindi po kasama dyan yung bakal. Kasi po, doon sa Divisoria, meron kayong mabibiling iba't ibang sukat ng gawa na po na tarpaulin. Susuotan nyo na lang ng bakal o ng kahoy, gagawan nyo na lang ng frame. Okay? Pero meron din po tayong nakikita sa Divisoria na mabibilan mo na ng kumpleto na. Yan, meron na po siyang frame, meron na pong mga tubo na nakapasok, gaya na nakikita ninyo, assemble nyo na lang, at yung iba ay foldable pa. Okay? So, kung sakali naman, punta kayo sa Divisoria at tingnan nyo yan. And then, makakaisip na kayo ng paraan paano nyo gagayahin sa bahay. Ayun. Dali Diba? na. Oo, madali lang po yan. Itong lang nakikita nyo sa likod ni Miss Ana. Sinusulot lang po yan. Oo. Yung mga bakal. Bakal. Ayan. So, pwede ho kayong mag-fabricate para po makagawa na kayo o makapagsimula na kayo ng inyong fish tank na gamit ay tarpaulin tank o kung tawagin ng iba ngayon na uso sa ating internet, social media ay trapal pan. So, ganyan po kadali ang paggawa ng ating fish tank na ang gamit ay tarpaulin. Napakadali na, no? Bibili ka na lang kung may budget ka. So, yan na. Ipapasok mo na lang yung mga frame Ayun. na kailangan mo. Marami na silang option ngayon. Naka-assemble na. At saka, kung sakali man, pwede nyo pong i-type sa inyong computer. Pwede kayo mag-browse. I-type nyo lang dyan, trapal pan for fish, for sale. Ganun po. O kaya trapal pan lang. Ano ho? Makakita na po kayo doon. So, may mga presyo po sila. Depende sa sukat. Kung gusto nyo namang magpagawa, sa Divisoria po ang tinutukoy natin, hindi po kami, ay doon po kayo kukontak, sasabihin nyo lang size, customize po yan. So, meron po silang minsan hinihingi ng mga down payment, pero okay naman at nakikita naman natin maganda po at maraming umu-order. Ayun. So, ganyan lang po ang ideya natin sa paggawa ng tarpaulin tank at pwede na kayo agad magsimula. Agad-agad. Yes. Pisahan na natin. Okay.
So yan, dahil meron na tayong tarpaulin, ay pakita na ni Miss Annie yung mga iba't ibang options natin na magagamit sa paggawa ng isang pond na gawa sa tarpaulin or isang tank na gawa sa tarpaulin or canvas. Ngayon naman, sa pond naman tayo. So isang option natin na pag-aalagaan ng ating mga isda. So it's either ang pond natin is yung hinukay nyo lang, kung halimbawang gusto nyo ay earthen pond, kung malawak ang inyong lugar, or pwede rin naman is yung sementado o yung concrete pond na tinatawag natin. So, paano ba to? Ayan. So, illustrate lang natin ng simple lang yung ating concrete pond. So, syempre, ang ating sahig ay sementado. Ayan, sementado. At syempre, yung ating dingding is gawa sa, or ang gamit natin ay yung mga hollow blocks or concrete hollow blocks. Okay, gumagawa na siya ngayon ng hollow block. Wala ka bang tauhan? Wala eh. Kayang-kaya niya yan eh. Siya. Yan. So, ito yung ating dingding. Gawa sa hollow blocks. Mukha na ba siyang hollow blocks? Oo, mukha na po. Mukha naman, Diba? So, syempre, let's say na meron pa rin siyang extension hanggang sa ilalim, mga dalawang patong pa siguro. Okay. Ayan. So, ito lang naman yung kailangan natin ipakita sa ating walling at saka yung sahig. So, ayan. So, ito yung ating concrete pond. Ano bang mahalaga sa ating concrete pond na dapat meron tayo? Siyempre, kailangan meron tayong tinatawag nating overflow at saka yung drain. So, dito muna tayo sa overflow. Ano nga ba yung overflow? Siyempre, kung ang ating concrete pond ay exposed sa ulan, kung halimbawa sa backyard tayo at nauulanan siya, siyempre, may tendency na umapaw yung tubig at matapon. So, kinakailangan natin ng overflow. So, para ma-maintain natin yung water level na dapat meron tayo. So, pag may overflow, makokontrol natin yung pag-apaw ng tubig. So, halimbawa, dito yung ating water level. Tapos, maglalagay tayo ng ating overflow. So, let's say, dito natin ilalagay yung overflow. Ano ba yung usually ginagamit sa overflow? Pwede naman yung mga pinagputol-putol na tubo, or pwede rin tayong gumamit ng mga PVC pipe. No? For example, PVC pipe ang ating gagamitin. So, dito ibubutas natin yan dito sa ating hollow block. So, pwede na yung mga isang dangkal na size ng ating overflow. Let's say, ito yung ating overflow, yung ating pipe. Bubutas natin yan dyan sa ating dingding. Ayan. Tapos, yan, lagay natin overflow. Tapos, syempre importante sa ating overflow, kailangan lagyan natin yung magkabilang butas niya ng fine mesh o kaya yung screen na pino yung butas. Bakit? Dahil iniiwasan natin syempre na makalabas maging yung mga similya pa lang kung maliliit pa yung ating isda. So, kailangan natin ng pangsala din syempre. So, lalagyan natin ng either fine mesh or screen na pino yung butas. So, magkabilang dulo niyan, magkabilang butas po niyan, meron pong net. Ayan. Or screen. Oo, net. screen. Para yung tubig lang ang lalabas. Ayan. So, yun yan. Para ating ma-maintain yung ating water level at the same time, hindi makalabas yung mga similya. And isa pang importante, aside from dito sa ating overflow, syempre, dapat kailangan meron tayong drain. Bakit? Dahil minsan, syempre, kinakailangan din nating maglinis ng ating pond. So, meron tayong paglalabasan ng ating tubig. So, kailangan meron tayong drain. So, let's say, dito yung ating drain. Nasa sa inyo po yan kung atin lang bubutasan yung ating pond or maglalagay din tayo ng tubo na siyang pagdadaanan ng ating tubig, paglalabasan ng tubig. Kasi syempre, kung minsan gusto natin magbawas or magpalit ng tubig at maglinis, so may dadaanan ng ating tubig. So, let's say, dito yung ating drain. Butas. So, butas. Yun, nasa sa inyo ngayon kung bubutasan nyo lang, tapos tatapalan yung lalabasan ng tubig, or maglalagay din tayo ng tubo. Tapos, dito sa tubo, maganda rin kung lalagyan natin siya ng pihitan or yung drain valve para yung control natin sa paglabas ng tubig. So, pasensya na sa drawing. Oo. So, ayan. Sinyari dyan ang ating drain. So, parang ang principle lang yan, parang washing machine. Oo, parang washing machine lang. So,
Ayan, mahalaga, meron na tayong overflow at saka may drain. Saka importante, ang ating sahig ay nakaklebe. Siyempre, para yung dadaluyan ng tubig, pabagsak dito sa ating drain, sa labasan ng ating tubig. Importante na nakaklebe or nakaslope yung ating sahig. Ayan. So, sa ating pond naman, isa lang nga yung principle, kagaya din ng nasabi sa atin ni Miss Annie, yung tank na gawa sa tarpaulin or sa ating earthen pond or sa ating concrete pond, no, kailangan may overflow at saka may drain. So, alam din naman ng mga ibang nagpapand yan. Lahat sila may overflow at saka may drain. Ang kahibahan nga lang, syempre, kung halimbawang tayo ay naka-earthen pond, lalo na malakihan yung tubig, hindi na kaya ng ganitong simpleng drain lang. Ang ginagamit na dyan is yung mga motor, pag malakihang tubig na yung kailangan i-drain. So, kung tayo naman ay naka-canvas or naka-tarpaulin pond, mas simple na lang kasi yung kagaya nga nung nasabi ni Miss Annie sa atin kanina na meron ng mga foldable, meron na tayong, madali na natin i-adjust kung kailangan natin magbawas ng tubig, ibababa na lang natin yung isang side ng ating tarpaulin pan para magbawas ng tubig. Yan. Tapos, meron din naman na built-in na lang, so meron na talaga siyang part na bubuksan mo na lang yung may butas na naka-ready-made na para paglabasan ng tubig. So, mas easier na lang sa atin na gamitin. So, ayan. So, mamimili na lang po tayo kung ano yung option natin. It's either tarpaulin or concrete pond or kung mas may malawak tayong lugar na pwede tayong maghukay, earthen pond. Ayan, kinakailangan lang natin ng motor para sa pang-drain ng ating tubig. Meron tayong overflow para ma-maintain ang tubig at saka meron din tayong drain. Yan. Ayan. So, ngayon naman ay puntahan natin yung isa pang aspeto. Mhm. So, may lalagyan na. Ano naman ang ilalagay natin dyan? Siyempre, kailangan natin ng tubig dyan. Ayan. So, sa tubig na tayo. Yan ang mahalaga. Yes po, ayan. So, meron na tayong pond at saka meron na tayong tank na nagawa. So, ngayon naman, ang kailangan natin dyan is lalagyan natin ng tubig. Karaniwan, sa pond na nilalagay natin, ang lalim ng tubig ay 1 meter. So, kapag ka 1 meter, ang nagiging problema lang kasi kapag ka ganito, ay lalo na kapag ka mainit yung panahon. So, nagkakaroon ng problem dyan dahil yung tubig natin is naiinitan din. So, kung makikita nyo or mapapansin nyo sa pond nyo or sa tank nyo, kung meron na po kayo, na yung mga isda nyo is nakikita nyo halos pumupunta sa ibabaw ng tubig, yung parang humihigop ng hangin galing sa taas. So, ibig sabihin po no, naiinitan po yung ating mga isda dahil mababa yung ating tubig. Lalo na kapag ka nag-i-evaporate kasi yung water kapag ka mainit yung panahon or yung tubig natin. So, kung mapapansin nyo dun sa mga pond nyo, bumababa din po yung level. Kung dito yung level nyo, kapag nag-evaporate yan, so makikita nyo, bumababa yung level ng water. Pero sa atin, yung 1 meter is gagawin nating 1.5 meter yung taas or yung lalim ng ating tubig. Bakit po? Kasi kapag ka ganon, di ba, yun nga, nakikita nyo yung inyong mga isda is medyo nahihirapan or na-stress sila dahil naghahanap sila na medyo cool yung pakiramdam nila or medyo magaan yung pakiramdam nila dahil mainit nga yung tubig. So, ang tendency kapag ka medyo mataas yung tubig natin, yung lalim ng tubig natin, pupunta yung mga isda dito sa ilalim ng ating pond. Para dito makakapag-relax sila or dito is mako-comfort yung kanilang mga katawan. So, mahalaga po na yung water natin is na-monitor din po natin. Pero kung yung water natin sa ilalim ay may mga, ibig sabihin may mga burak-burak dyan. Precipitates. Yes, may mga ganan. So, stress din yung ating mga isda. So, dapat medyo mataas yung water level natin. Pero meron silang way na makapaglangoy pataas or pababa na hindi po mainit yung kanilang pakiramdam or yung kanilang pupuntahan. Kasi kapag ka mainit is yung energy kasi nila nagagamit nila eh. Kaya makikita nyo na ano sila na parang hinihingal. So, mahalaga yung water quality. So, isa po yon sa dapat nating tandaan. Ngayon naman kami, kapag gumagamit na tayo nakalagay na tayo ng tubig sa ating pond or sa ating tank, ang ginagawa po namin dyan is nilalagyan namin ng technology. For example, yung inyong pond po ay 1 hectare. So, ang nilalagay natin dyan ay 1 kilo ng atobi.
Bakit po 1 kilo lang? Kasi po kapag kaganan, yung ating lupa kasi is may mga organism na yan, may mga planktons na yan, so madali nang makondisyon yung lupa. Pero kung tank naman or tarpaulin or canvas tank yung gagamitin nyo, so ang nilalagay po natin dyan is 250 grams ng atobi. Or 1/4 kilo. Or 1/4 kilo. Para po yung mga chemical residue na nandoon sa tarpaulin, yung mga toxin na naandoon is ma-eliminate natin, mabawasan po natin, maayos natin. So kaya po 250 grams po yung nilalagay natin per cubic meter. Kung hindi po kayo pamilyar sa 1 cubic meter, at ganito lang po ang gawin nyo. Yung 1 meter, yung 1 metro, kunin nyo po yung length, width, at saka height. So 1 meter po to, 1 meter, 1 meter. Then, ang volume nito is 1,000 liters. So, kapag 1 cubic meter, 1,000 liters ang laman. Ang laman. 1 cubic meter yun. Para makuha nyo po kung ano yung 1 cubic meter. Kumuha po kayo ng metro, magsukat po kayo ng 1 metro ng length, width, at saka height. So, equivalent po niyan is 1,000 liters in volume, in cubic po is 1 cubic meter. O kasi madalas, Miss Cherry, hindi nila makuha kung ano ba yung cubic meter. Na pag sinabi natin, ganito po ang gawin nyo sa 1 cubic meter, hindi nila ma-imagine ano ba yung cubic meter. Kadalasan ang naisip nila, surface area. Yung ibabaw lang, katulad ditong mesa, ibabaw lang. 1 meter, 1 square meter. Ayan, 1 metro, 1 metro, 1 metro, a day square. Pero ang cubic meter, magmula dito sa mesa na to, paano nila ma-imagine to? Ayun, yung kunin nyo po yung 1 metro ng length. Okay. 1 metro ng haba, at 1 metro ng kapal ng width niya. So, lumalabas sa para siyang kahon. Kahon, yun. Yung dimension, yun. So, kapag nakuha nyo po yun, yung equivalent na po nun is 1 cubic meter. Yun. So, kapag nakakulong ka pala ng 1 metro na parang kahon, magmula sa taas, lapad, at saka haba, ay meron kang nakulong na 1 kubikong metrong tubig o 1,000 liters pag sinukat mo siya. Yes. So, yun. Ang Napakadali na, hindi mo na kailangan sasalukan yung naandun sa Oo. Bibilangin mo kung 1,000 liters ba yung laman ng pan mo. Yan ang kapasidad niya. Yes. So, mas madali nang makuha. Metro lang ang kailangan mo. Yun. Okay. Di parang balikbayan box lang yan na malaki-laki, no? O, yun. So, kaya nga, so yun ang cubic meter. Okay. Yes. Nalaman na natin ngayon ang tubig, no, na inilalagay natin sa ating pan. Meron na tayong lalagyan, meron na tayong tubig, So, yung impormasyong mahalaga pa rito ay yung pakain para mabuhay sila. Para lumaki yung ating mga isda, syempre kung ano yung pinapakain natin, importante po yan. So sa ngayon, marami na tayong nabibiling aqua feed sa ating mga tindahan, sa poultry supply, kung saan mo po kayo malapit, kung anong available. Ito po yung usually na nakikita natin na feeds na pakain sa ating mga isda. So meron po dyan yung mga pellet, crumble, yan yung crumble na maliliit. Ayan. Tapos yan yung malalaki para na yan sa mga finisher. So, depende po yan sa brand kung ano yung gagamitin nyo. Pinakita lang natin, ganun po yung mga hitsura ngayon ng mga aqua feeds sa ngayon na mabibili natin. So, depende na lang yan kung ano yung brand na gagamitin nyo o ano yung available na brand sa mga tindahan na malapit sa inyo. Ayan, yan lang yung kadalasan na nabibili natin sa market. Okay. So, paano ba magpakain ng isda? So, yung mga intensive, mga malalaking pan, so may mga computation sila dyan. So, sa atin naman, bago natin pumunta doon, so, tingnan natin yung mga feeding guide na dapat nating tandaan. Ito po ay pwede nating maging guide. Halimbawa, nagsimula tayo sa fry o yung 1 to 30 days, ang pagkain natin dyan is yung fry mash. So, ano ba yung feeding frequency na kailangan nating tandaan? Nasa inyo na po yan, pero approximate po, ang mga fry na isda, kailangan nagpapakain tayo ng 2 to 4 times a day. Ayan.
So, pagdating naman ng 30 to 45 days, starter mash or pellet, crumble, yung ating ipapakain ng 2 to 3 times a day. So, nasa inyo na po yan. Pagdating naman po ng 45 to 120 days, grower feeds na yan. So, pwede rin tayo magpakain ng 2 to 3 times a day. Ayan. So, pagdating naman ng mga harvest time na or 125 to 130 days, finisher na yan. So, 2 to 3 times a day. So, depende po yan sa una nyong pakain. So, yung iba, nagpapakain ng twice a day lang. Yung sinasabi natin, kung anong oras kayo nagpakain sa umaga at sa hapon, yan po ay time up to harvest. Huwag nyo pong babaguhin kasi ang mga isda matatalino din po yan. Oo. Kumbaga kung anong oras sila kakain, kung anong oras yung break time, pagdating noon, kung anong ulit oras siya papakainin pagdating naman ng hapon. Oo. So, ang mahalaga po dyan pag fry, sabi ng mga matagal na nag-aalaga, at least doon tayo mag-frequent yung pagpapakain natin pag-fry na yung mga yan. Kasi konti lang kinakainan, pero maya't maya. So, may oras, kaya nga 3 to 4 times, yung iba nga hanggang 6 times. Oo, ako 6 times. Oo, nung kasi fry pa. Yes, fry kasi kokonti lang yung kumain. So, makikita nyo naman yung sa mga isda kung kinakain. Paano natin makikita o mamomonitor kung talagang kinakain yung mga pakain na binibigay natin. Lalo na po doon sa mga grower stage, sa opinion ko po, mas nire-recommenda ko na yung floating feeds ang ating gamitin. Bakit po? Kasi sa pagpapakain, may mga computation tayong ginagawa. Pero, para lang sa kadalian lang po natin, ang gawin po nyo sa umaga, maglagay lang po kayo ng approximate na konti-konti lang hanggang sa baka pagka lagay nyo, umalis na kaagad kayo. Hindi nyo alam kung nakain ba o nalusaw na yung pagkain. So, monitoring po, close monitoring sa pagpapakain para maiwasan yung excess feeds na ibibigay natin. So, pagdating ng tanghalian, konti-konti ulit. So, kasi ang floating kasi, mas madali nating mamomonitor kung kinakain lahat ng isda. Kasi naka-floating, so, kung naglagay tayo ng mga ilang grams at nawala po yan, ibig sabihin, kumain lahat. Ayun. Kumain lahat yung mga isda. And then, madali natin din madadagdagan o mababawasan yung feeds na ibinibigay natin. Kasi naka-floating yan. So, kumuha lang tayo o gumamit tayo ng feeds na medyo, may mga floating kasi na madaling malusaw. Oo. Ayun kasi, hindi basta nalulusaw yung floating. At least, nakikita mo kaagad madaling alsin. Kung nasosobrahan na tayo sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. At isa pa rin yan, may iwasan yung sobrang excess ng feeds. Yung po ang nakakapag-create ng sinasabi nating hydrogen sulfide na nabubulok, yung po ay nakakalason sa ating mga isda. So, para maiwasan po natin yan, yun po yung ating gawin. Madagdag pa dyan yung nabanggit kanina ni Miss Cheryl, yung quality ng tubig. So, paano ba natin malalaman kung maganda yung quality ng tubig natin? Makikita po natin dyan na malinaw, hindi masyadong mabaho. Kasi pag mabaho na yung fan natin, yung fish tank natin, yan po ay sobra-sobra na yung produce ng hydrogen sulfide, yung amoy asupre o yung nabubulok na itlog. Ibig sabihin, madumi na yung fan natin, nagkakaroon ng poor quality ng ating mga tubig. Ibig sabihin, yung DO, yung dissolved oxygen, ay kokonti na yung napoproduce sa tubig. So, tandaan po natin yung DO o dissolved oxygen, yan po ang bumubuhay. Isa sa mga bumuhay sa mga isda. Kumbaga, yan yung oxygen o yung buhay na para makahinga sila sa tubig. Ayan po, kung with the help of technology, pag tayo maintain ng paglalagay natin sa ating mga pan, kung ano po yung ginagamit natin, malilessing po yan. Saka nakaka-help po para ma-neutralize yung hydrogen sulfide na ito na nakakalason sa ating mga isda. Ayan po, yan po yung tandaan natin. Napakahalaga ng aeration kasi ang dissolved oxygen,
yan ang tawag po sa hangin na nasa tubig na siyang inihihinga o dyan nakakahinga ng gusto ang ating isda para mabuhay. Kasi 3 minutes na wala ng sa tao, walang hangin, mamamatay yan. So let us assume, mag-drawing tayo dito. Let us assume na ito po ang ating tank. Yan. Okay. Yan po ang tank natin. Tarpaulin tank o kahit pond, So, may tubig dyan. May isda. At kailangan natin ng water pump. Okay. Ito pong water pump natin, lahat po ng water pump ay meron pong in and out. Ibig sabihin, may lalabasan, may papasukan. So, ito po ang ating water pump. Lagyan natin H2O pump. Okay. So, dito po, meron pong exit o yung sabi natin out. Okay? So, normally, nilalagay po yan sa gitna. Lalagyan nyo na lang ng plastic nozzle. Ang laki ng tubo ko, no? Okay. Yan po ang ating paakyat. O yan yung hihigop ng tubig. Okay. Meron din tayong palabas. Dito po sa ating pump, lalagyan natin yan ng tubo. So, mag-ano na lang kayo, maglalagay na lang kayo ng mga provision. So, ito, lagyan natin, example po ito, ng konsepto, lagyan natin ito ng T-connector. Why? Kasi, dalawa po ilalabas natin dito na tubig. Okay? So, yung tubig na, pag may pumasok, may lalabas. So, dito po, T-connector, maglalagay tayo ng isang tubo dyan na magsisilbi pong exit ng tubig. At ang role nito ay magbulabog ng mga precipitates dito sa tubig. Okay? So, mamaya explain natin yan. And then, here we have another tube or pipe para po nakakonekta naman ito sa ating filter. Importante po kasi ang filter. Ang filter, pwede nyong gamitin dyan sa loob. Mas maganda po Mas maganda suggestion. Lagyan nyo either ng kumalakihan, isako, o kaya yung filter foam. Kasi mas mabilis po at mas magaan na linisin. So, let us assume nandyan po ang ating filter foam o kaya sako. Okay. Ito naman, yung tubig na dadaan dyan ay lalabas po sa isang tubo na nakakonekta sa mas mahabang tubo. Okay. Kayo na pong bahala kung hanggang saan nyo i-connecta yan. Let us assume ayan. At itong tubo na ito ay meron pong maraming butas. Nakakita na kayo ng mga fountain, di ba? So, dyan po. Para paglabas ng tubig, magmula sa filter, malinis na po yan, para siyang merong fountain dito. Paglabas ng tubig, pag bumagsak na ho sa inyong tank, magkikreate of course yan ng bubbles. Yung bubbles na yon ay hangin, magmula sa taas, papasok sa tubig, that is dissolved oxygen. So, ganito lang ang cycle po mga kaibigan. Maglalagay kayo ng pipe, plastic nozzle, para ito po yung lalabasan ng marami namang tubig. Okay? So, ito explain natin. Magmula sa simula. Isang tubo paakyat. Diyan po, sisip-sip ng tubig at magkakaroon po ng projection dyan. Makikita nyo parang paikot. Kasi sisip-sipin niya yan Pag andar ng motor, sisip-sipin niya ang tubig. Paakyat. Pag akyat po niyan, marumi ang tubig, mayroon siyang dalawang lalabasan. Yung isa dito. Yan, may plastic nozzle ka. Yung lalabas pong tubig dyan, marumi pa. Okay, ang role lang niyan, bulabugin nitong mga precipitates o dumi na nandiyan, mga dumi ng isda, labis na feed. So, pag binulabog niya yan, sisip-sipin lang yan nitong isang ating tubo paakyat. Ngayon, balikan natin to. Kung meron tayong T-connector dito ng isang ang tubig na inilabas ay marumi, meron din po ditong papasok sa filter para linisin. Pero kailangan nyo maglagay dito ng control valve. Pipihitin nyo yan para malaman nyo yung pressure ng tubig na papasok dito. Para hindi naman lahat lumabas. Okay? So, ang tubig, pag lumabas na magmula sa pump, ay merong marumi na mangbubulabog dito. Sisip-sipin naman yan nung isa, akyat uli yan. Yung ibang tubig, tutuloy naman dito sa ating filter.
filter. Pag duman po dyan, lilinisin ng tubig. So, ang tubig na lalabas dito sa tubo ay malinis na. Konektado sa isang mahabang tubo na maglilikha po ng mga bubbles, yung mga droplets na yan, pagpatak dyan sa ating tank, ay magkakaroon na po ng dissolved oxygen ang isda. So, paikot-ikot lang po yan. May hihigop, may lalabas na marumi, meron ding papasok sa filter para malinis na lumabas ang tubig. Tandaan nyo, ito, pambulabog po itong isa. Kailangan nating gawin yan para yung mga natitira dito sa may bandang ilalim na mga dumi ay makuha nitong humihigop o suction pipe. So, pag nagtagal na po, sasabihin nyo siguro, ay, di may marumi pa rin lalabas dito na tubig. Don't worry kasi nasisip-sip naman niya yan. As you go along, lilinis na po ang tubig. Kaya huwag kayong mag-alala. Lilinis na po yan. So, ang ating isda ay magkakaroon ng sapat na dissolved oxygen, makakahinga siya. So, ang ating pump na binili, nagsilbing suction na ng maruming tubig, no? At nagsilbi rin siyang aerator. So, dalawang na yan, hindi na kayo bibili ng aerator. Kaya sabi nga namin sa inyo, madali lang, magaan na ang pag-aalaga ngayon. Kailangan lang po, simplihan lang natin. Kasi mentras maraming kondisyon, hindi ho kayo makakapag-alaga eh. Maraming limitations, maraming gastos. So ito po, pinakita namin sa inyo kung ano yung cycle, kayo na po ang bahalang gumawa ng sistema kung paano. Kasi yung iba dito, itong sinabi nating fountain nito na droplets na bumababa yung malinis sa tubig, yung iba ho, bawat sides ng pond o tank, meron silang nilalagay dyan para talagang masayang-masaya yung isda dahil sa hangin. No? Lalo na kung aalaga nyo po ang inyong tank ay nasa loob lang ng gusali ninyo, ng building nyo, basement o kung saan man nalilim. So wala po siyang sikat ng araw. Kasi normally kapag nasa pond tayo, na nakasikat ng araw mga kaibigan, ay meron po mga lablab din na tumutulong magbigay ng oxygen sa isda. At the same time, natural food siya. Pero paano kung wala ka naman lupang malaki? Wala kang ganung malaking pond? Hindi ka na makakapag-alaga ng isda? Hindi po. Ngayon, pwede na. Kahit sa trapal pond lang, pwede na. Kahit sa concrete tank, pwede na po. Sundin nyo lang yung cycle ng ating aeration, mabubuhay pong isda nyo, lalaki. Tandaan nyo, kapag masyadong kulang sa aeration o hangin ang ating isda, hindi yan mabilis lumaki. At yung namang pupo, yung mga poops nila na inilalabas, yan po naman matutulungan na ng ating technology. Pagbaba niya o paglabas niya ay organic na po ito. So, hindi na po masyado magiging problema. Yung atin naman filter, mabilis lang kong linisin yan. Sa karanasan po namin, matagal na ho yung weekly no? Talaga hong mas mabilis siyang linisin. Kesa doon sa kung ano, yung bato, medyo maburiri pa yan. Sa tawag namin, maburiri. So, mabusisi pa pong linisin yon. So, wag nyong pahirapan ang sarili ninyo. Kung may simple namang paggawa ng setup natin, bakit kayo pupunta sa mga sistemang mahirap? Kailangan ho makapag-alaga na tayo para po yung ating pamilya merong kakaining isda dyan pag gustong mag-ihaw nga tayo ng tilapia dyan. Mag-ihaw nga tayo ng hito dyan. Ng bangos. O di meron tayong pesta. So hindi ka na mahirapan dahil meron ka ng alaga, may pambenta ka pa. So yan po, sana po nakuha ninyo yung simpleng ideya, konsepto sa cycle ng ating aeration. So, na-discuss na natin ang pond, ang tank, ang water, at saka yung pagkain and aeration, yung magandang aeration. So, ngayon naman, lalagyan na natin ng isda. Yun ang importante Baka wala tayong mailagay. Kasi na-condition na rin natin yung tubig So, bibili na tayo ng similya ng isda. Ngayon, kung kayo ay bibili ng similya, mas maganda nga po sana na yung mabibilhan nyo is naka-technology din para sigurado tayo doon sa quality ng similya na bibilhin natin. Kung hindi naman po, ay maghanap kayo ng mapagkakatiwala ang mga hatchery na sigurado kayo doon sa similya na ibibigay nila sa inyo ay maganda yung quality. So ngayon, kung medyo malayo kayo at ita-travel nyo po yung inyong similya, kung kayo ang bibili mismo, so pwede kayong magdala ng technology. Tapos doon sa bibilhan nyo, is humingi kayo ng tubig. Yung tubig na pinanggalingan ng similya, humingi kayo yung ilalagay doon sa supot na lalagyan ng similya. Tapos lagyan nyo po ng 1/2 teaspoon ng atovi or kalahating kutsarita yung laman ng supot. Bakit natin nilalagyan? Yes, para naman po
masigurado natin para maging malakas yung ating mga similya. Yung buhay na similya is maganda, buhay sila lahat, masisigla. Dahil malayo yung travel nila, so iwas stress doon sa ating mga similya. Kadalasan kasi pagdating mga patay na yung iba nakalug na kasi sa loob. Konti na lang yung makukuha mong buhay. So, ngayon, kung malayo naman kayo at pinadala lang sa inyo, pagdating po nung inyong similya, is lagyan nyo rin po yung bawat supot ng kalahating kutsarita. Then, ilagay nyo po dun sa tank nyo ng konti, mga ilang minutes, hayaan nyo lang po muna bago nyo dahan-dahan na pakawalan yung inyong mga similya doon sa inyong tank. Tapos, mahalaga po dun sa nabanggit natin na sukat ng ating mga pond. Tandaan nyo po, sa isang cubic meter is 30 na similya or 30 yung pwede nating ilagay doon. Ang dami, ano? Dami, no? At saka karagdagan na rin kung bakit hindi kaagad-agad natin nilalagay yung mga similya o yung mga fry na yan doon sa paglalagyan natin para ilulubog mo si plastic para maka-adapt doon sa water. Temperature ng tubig. Wag nating gawin yung ginagawa ng iba na pagdating ay ibinuhos. Ihulog pa. Hilo pa yung napuhus lang similya. na parang dahan-dahan nagabalang biglaan. Mali po yun. Ikaw man na mag-dive, kalapak ka. Sakit na. At saka hayaan nyo muna. Parang tayo din kapag kunwari lumabas tayo, di ba? Bago tayo pumasok doon sa isang room, nagpapa-condition muna para yung temperature natin is ma-normalize. Maganda. So, ganun din po sa ating mga similya. Ngayon, pag pinakawalan nyo na yung similya na mula po sa supot, bubuksan nyo yan sa ilalim ng tubig. Yes, hanggat maaari hanggang siko. Yung lalim. Lulubog nyo yung supot hanggang level ng siko. Yun ang ibig niya sabihin. Ayan, nako, napakadali lang So, kailangan ay sundin natin yung mga guide na ito at pag may kulang pa, nakalimutan kayo, lagi po kayong mag-message sa amin. Yes. So, na-mention na natin lahat. Ang dami na nating nabigay na tips at kung ano-ano pa. So, sa pagdating naman sa maintenance, syempre, pag mag-aalaga na tayo. So, importante na, syempre, mapalakas natin yung resistensya ng ating mga isda. So, importante na ma-maintain natin na mayroon tayong technology sa tubig. Especially kung similya pa lang yan. Kahit bakit tayo naglalagay ng technology sa tubig, kagaya ng mga na-discuss kanina, kailangan natin mapataas yung dissolved oxygen sa kanilang titirahan or lalanguyan. Dahil yun ang importante para iwas tayo sa mortality sa ating mga alagang isda. Bukod dun sa tubig, so naglalagay din tayo sa feeds kung by the time na yung ating isda ay kumakain na ng mga pellets or mga feeds. So maglalagay na rin tayo ng technology sa kanilang mga kinakain. So yung sa application, yung iba ginagawa dyan is yung ini-sprayan nila yung kanilang pagkain. So sa isang kutsara ng Atov sa 4 liters na tubig, so i-spray natin sa kanilang pagkain bago ipakain sa ating mga isda. Makikita natin na talagang magandang mag-alaga ng mga isda. Kasi unlike doon sa mga ibang inaalagaan dito kasi sa isda, kahit oversized na, walang problema kasi may bibili niyan. Kasi mentras lumalaki yan, mas lumalaki at tumataas din ang presyo niyan. Kasi unlike kunyari, halimbawa natin sa baboy, kapag medyo lumaki na yan, yung oversized na yan, sa iba, binababa na nila yung presyo. So, medyo lugi naman sa part ng mga nag-aalaga. So, dito walang problema. Kahit anong size, pwede nating i-market yan. Kahit anong size na gusto nyo i-harvest, merong bibili at bibili niyan. So, mas magkakabaliktaran naman sa isda Kung syempre, kung medyo malaki-laki, medyo malaki rin yung presyo na. Pero maliit, iba rin yung presyo. Yes. Diba? At higit sa lahat, syempre yung mga ibang Atov users or ibang mga nakagamit na ng technology sa kanilang inaalagang isda, proven na talaga na yung pagdating sa lasa is talagang sabi nga nila malinamnam na, mas malinamnam pa. At saka damang-dama mo na malinis talaga yung kinain mo once na natikman mo yung ating inilagaang may technology. Siyempre yung sa health ng ating kakain, dahil malinis, sigurado ka sa kinakain mo. So, napakaganda. Kung napanood nila sana yung video na isa dyan yung nando sa may mariculture, no, sa mismong dagat po sa Davao, talagang bangus naman doon. Bangus, nasubukan nila, sabi nga nung may-ari, sabi ng mga tauhan ko, iba daw talaga ang lasa ng pagkalinamnam. Malinamnam na ang bangus, pero iba talaga. Malinamnam. So, sabi niya, kailangan subukan ko rin to. So, natikman niya, at totoo naman, very creamy. At the same time, ang napansin nila, dahil doon meron silang tinatawag na festival na boneless festival. So, yung bangus, tinanong nila yung mga nagbo-boneless na mga kababaihan, talagang siksik daw yung yung laman. So, nahihirapan sila tanggalin yung tinik. Dahil
ang nakapal nung laman niya. At the same time na nakakamangha, ay yung hawakan mo yung bituka hasang, amuyin mo, walang amoy. Ayun. Yes. Hindi katulad nung ngayon, nararanasan natin, napakalansa. Oo. So, doon nakikita nyo po na patunay, pati na doon sa ibang nag-alaga, na talagang kahit di ka maghugas, hawak mo yung isda. Pagkatapos, umawa ka sa mukha mo, hindi ka mangangani-ngani kasi nga, iba yung may technology ho, sa totoo lang ho. Ang makakapagsabi ho niyan talaga kaming mga nakagawa, nakagamit, at saka nakatikim ng aming alaga. At yung iba pa nating mga kaibigan. Oo, madagdag din po natin dyan. May mga vloggers kasi sa YouTube ko napapanood nyo. Meron tayo doon na isang user din. Kung ano ba nga yung pangalan, no? Yung farmers. Ka-farmer. Oo, yun. Si Ka-farmer. Si Ka-farmer. Panoorin nyo po. Kasi hindi naman po namin personal hindi naman siguro sa mga reseller lang siya bumibili. Talaga napatunayang may fish pan po yan. Talagang nakita niya na hindi talaga malansa yung isdang tilapia, inaalagaan niya. So, actually, nagulat lang tayo Oo. Mapanood natin siya bigla dahil hindi namin po alam na user yun. Yes. Hanggang ngayon po, ginagamit niya. Ayan. So, ang pag-aalaga po ay napakadali na lang. Kay bangus, hito. Naku, napakadami na ng hito. Nako, meron na tayong user na ang daming dito sa Maparting, Pampanga kasi marami nag-aalaga ng hito. So, napatunayan din nila na talagang, kasi parang yung katatawag lang po sa may i-share lang din po natin, hindi lang sa tilapia, sa bangus, sa hito, pwede rin po ang ating technology. Actually po, itong ating bagong user, meron siyang problema kasi nagkaroon ng fungal, parang virus, fungus. So, ang pinakakain niya uod. Ang sinuggest po natin, ihalo lang kasi overflowing yung kanyang water. So, pwede natin ilagay. Sabi ko, ilagay lang doon sa pinakakain niya na bulate, tapos ipakain right away. So, yung after 3 days, 2 days, nakita niya na yung effect nung technology kasi masisigla yung kanyang mga hito, medyo nawala talaga yung virus doon sa kanyang pan. Kasi sa totoo lang yung mga pinapakain natin, lalo na kung mga buhay, hindi natin alam kasi kung ano nakain nila. Hindi rin natin alam kung ano naging sakit nila o sakit nila kasalukuyan. Nang ipakain na sila bilang live feed sa ating mga alaga. So, maaaring matransfer sa kanila yun. Remember the transfer factor. Pero kung may technology, mape-prevent po yun. So, ang liveability ng ating alagang isda, kahit ano pa po ang alagaan nyo, pwede po yan. Hindi kayo mag-aalala. Basta gawin nyo lang po, may aeration, dahil may dissolved oxygen, meron po tamang level ng tubig, meron tamang kalagayan ng ating kulungan, at pakain na masustansya. Sigurado po yan, magsasucceed kayo. Hindi na po natin kailangan maraming masyadong kondisyon at requirement sa pag-aalaga. Yes. Okay, so may mga tanong po yata tayo? Yes po. Unang-una kay Sir Jeffrey Santiago, sa isda po, pwede po ba lagyan yung tubig kahit may isda na? Pwede siguro lagyan ng technology kahit may isda na? Oo, pwede. Pwede po natin lagyan. Sabihin nyo lang sa amin pag kayo nag-message, kung anong sukat nung inyong lugar, kung pan ba yan, kung tank, para malaman din namin kung gaanong dosage ang bibigay nyo. I-maintain nyo lang po sa tubig habang similya stage pa yan. Pero kapag kumakain na po ng feeds, kailangan lagyan nyo yung feed. Ang Atobi po ba ay probiotic din? Sana po mapansin nyo itong tanong ko. Salamat po. Ano pangalan niya? Si Sir Johnny Lamig Bulyoso. Johnny? Yes po. Sir Johnny, ang technology po ng Atobi ay hindi po probiotics. Ang ating pong Atobi ay nakakatulong pa nga sa mga probiotics na gamit ninyo. Kasi ang probiotics ay bakterya. Ang Atobi po ay micropotential energy. So kapag pinaghalo nyo po yan o ginamit ninyo sa paggawa ng inyong probiotics, nakakapagparami lalo ng mga bakterya at pinalalakas to para mas makatulong sa inyong pag-aalaga. Yes po. Anong size daw po ng water pump at kung electric po ba yung gamit na pump? Okay. Sa pump po natin, depende po kung gaano kalaki ang sukat na inyong gagamitan. Ang importante lang dyan, hindi mahirapan yung pump nyo sa paghigop ng tubig paakyat. Kasi kung mga lang naman, yung maliliit lang naman, halimbawa, kasing tulad nito, hindi na kayo gagamit na, itong sukat ng ating studio na to, hindi na kayo gagamit ng 1 horsepower. Yung isa nating kasama si Mr. Orpilia,
no, kung napanood nyo yung kanyang aquaponics, nasa video po yun, Atobi channel, ano. Yung kanyang gamit ay half horsepower lamang. 0.50 to, or half. So, ito, sobra-sobra pa sa pangailangan nila. Ngayon, kung yung sukat, sasabihin nyo sa amin ay mas maliit lang naman, ay pwede ko kayo gumamit kahit 1/4 lamang. 0.25, oo, na horsepower. Depende po sa sukat ng inyong gagamitan. Yes po. Ilan daw isda po per pond ratio? Yung nabanggit po natin is 30 pieces per cubic meter. Ayun. Tilapia po yan. Tilapia po. Pero kung halimbawa bangus tsaka hito, iba po ang sukat. stocking density. Yes. Yeah, then, sabi po ni Sir Elias Layas, pwede ba kahit walang pump sa fish tank kung continue lang yung daloy ng tubig sa fish tank? Pwede. May gumagawa po na. At saka, mas maganda po sana kung i-maintain natin ang technology para mas healthy yung ating mga aalagang isda. Kung makukulong niya. Yung makukulong, oo. Halimbawa, may i-divert nyo doon sa isang lugar, kung yan ay ilog, i-divert nyo para po makulong nyo yung tubig. Kasi sayang yung technology kung aagos lamang. So, ang mangyayari niyan, yung isda, pagkain ng isda lang ang bibigay nyo na meron technology. Ayun. Pwede naman siya. Salamat po. Pag meron pa po kayo nais itanong, ay marami pa po yan, tiyak. Feel free to call us or message us. Pwede po kayong tumawag po sa amin sa office. Ito po yung ating mga contact number, 0917-540-8887. Globe po yan. Sa Smart naman, 0939-917-2858. At ang landline po ng office natin, 8842-3003. Yan. At syempre, pwede rin kayong directly mag-message na inyong mga katanungan sa aming Facebook page, Atobi Nanotechnology. Pwede po kayong mag-join sa Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO para at the same time, yung mga magsisimula pong mag-alaga ng isda is maging contact point nyo po ito. Maaring may mga members po sa group na nagbebenta ng, or may hatchery or may nagbebenta ng mga similya ng isda na pwede nyong mapagbilhan. So, pwede po kayong mag-inquire doon at mag-post ng inyong tanong. Ayun, syempre yung ating YouTube channel na Team Atobi. So, i-visit nyo lang po yan lahat ng ating mga discussion dito sa Farmer's Talk, yung mga ibang videos natin. So, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Okay? So, hanggang dyan lang po at kami po ay nagpapasalamat ng buong puso sapagkat napakarami po ninyong nanonood sa amin ngayon. Thank you ng marami po. Thank you po. Habang nariyan po kayo, nariyan din po ang Team Atobi. Always remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na